Nataranta naman si Javier nang maipit siya sa magkabilang panig ng labanan na animoy mga leon at tigre na nagsasagpangan sa gitna niya. Napatakbo siya paakyat sa ibabaw ng trench para tanawin na lang sa ibaba ang bakbakan ng dalawang grupo. Walang habas na ginigilitan sa leeg ang mga barbaro habang nakakadali naman ang mga kalaban sa pagwasiwas ng kanilang mga armas. Lahat ng natatamaan ng kanilang mga sandatay na puputulan ng mga kamay. Ang sino mang humarap nawawalan ng mga binti at paa. Sa patuloy na labanan ay nabalot ng hiyawan ng hukay na siyang pinaglalabanan ng dalawang grupo. Dumanak ang dugo at nagkalat sa buong paligid ang iba't ibang parte ng katawan. Ulo, braso, kamay, paa ay kung saan-saan na lang lumilipad habang patuloy na nagaganap ang labanan. Walang gustong magpatalo at isuko ang mga dangal. Nakipagdikdikan sila sa isa't isa hanggat may nakikitang buhay. Tuloy lang sa pagtuhog, pagpugot at paglaslas. Hanggang sa lumipas ang isang oras ay tuluyang humupa ang labanan at natahimik ang buong paligid. Hinatak ni Aragon ang pinuno ng mga barbaro nang sila ay manalo sa madugong labanan. Ubos na ang mga tauhan nito kaya ang leader na lang ang tanging natitirang buhay sa grupo. Duguan nito at may mga tama sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit nakakakilos pa ito dahil tila hindi nito iniinda ang mga pinsala. "Kamahalan, tignan mo kung anong meron tayo dito," wika ni Aragon matapos iharap ang leader kay Jericho habang paalis sila sa trench. Hindi na nagawang makapalag ng leader dahil nakagapos na ang kanyang mga kamay sa likod. "Isasama siya sa atin matapos nating harapin ang mga barbaro pagbalik natin sa Terraveda," wika naman ni Haring Jericho. Biglang sinipa ni Aragon ang leader kaya bumagsak ito sa lupa. "Ipagpaumanhin ninyo, kamahalan, subalit ibang nararamdaman ko sa taong to. Mukhang hindi ito ordinaryong barbaro lamang." Kinalas ni Aragon ang kwintas sa leeg ng leader at ibinigay ito kay Haring Jericho. Tinignan itong mabuti ni Jericho habang nakangising nakatitig sa kanya si Aragon. Di katagalan ay napagtanto niyang hindi ito pangkaraniwan na kwintas lamang. Isa itong kwintas na gawa sa pilak na dinisenyo at hinango sa Royal Crest. Ang bawat gilid nito ay may ilang nakakabit na hiyas. Sa bandang gitna naman nito ay may nakaukit na letra. Mukhang maswerte tayo," sambit ni Haring Jericho. Lumapit sa kanya si Javier. "Ano ang bagay na yan?" tanong ng binata. "Ito, Javier, ang sagradong alahas ni Caer Leon. Tama ba ako, kamahalan?" Sabay tingin sa leader na nanlilisik na nakatitig sa kanya. Sinubukan nitong pumalag subalit sinipa ulit siya ni Aragon. Bumagsak muli ang leader. Pagsapit ng gabi ay nakapagtayo na ng kampo sina Haring Jericho. Pinakalat niya ang ilang mga tauhan niya upang magbantay sa paligid, habang ang mga kabalyero naman ay gumawa ng malalaking bonfire sa field para magsilbing harang nila sa lamig ng gabi. Nakatayo si Haring Jericho sa isa pang bonfire habang kasalukuyang nakaupo sa tabi niya si Aragon. "Hindi ito ang unang beses na nilusob niya ang ating mga lupaing nasasakupan sa silangan at kanluran," ani Jericho. Saglit na tinapunan niya ng tingin sa likuran ng leader habang pinapaluhod ito ni Ramon sa lupa. Tumabi si Javier kay Jericho para hanguin ang niluto nito. "Tama, kamahalan. Ayon sa tala, noong nakaraang linggo lamang ay sinakop niya ang maliit na nayon sa kanlurang hangganan," sagot naman ni Aragon. Nakaharap ito sa bonfire at pinapainit ang katawan sa apoy. "Pero wala na tayo sa mga hangganan ngayon, Tio Aragon. Ito na ang puso ng kaharian sa lupaing kinatatayuan natin. Buong tapang siyang pumunta rito para sakupin to," sambit ni Haring Jericho. Tumango si Aragon. "Marahil ay ganun nga. Maswerte tayong hindi niya nakita ang bitag na nakahain sa kanya. Pero sa aking palagay ay hindi lang nagkataon ng ganitong pangyayari.
simula nang mamatay ang iyong ama. Saad ni Aragon. Anong ibig mong sabihin? Kuryosong tanong ni Haring Jericho. Jericho, ang iyong ama ay isang malakas na hari. Ang kanyang mga kaaway ay natatakot at iginagalang ang lakas na yon. Sagot ni Aragon. Medyo nadismaya si Jericho sa narinig. Pues, sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat sa paggalang na yon? Anas ni Jericho. Nako, hindi ganun ang ibig kong sabihin, kamahalan. Walang mamamayan ng Terraveda na hindi nagbuwis ng buhay para sa'yo. Lahat ay sukdulan sa paggalang sa'yo. Maliban sa mga kaaway mo o ang mga kaaway ng Terraveda. Mukhang hindi ka pa rin nasusubok bilang isang hari. Dapat kang magpadala ng malinaw na mensahe ng anumang aksyon laban sa mga kaaway upang katakutan ka nila. Ito ay bilang tugunan ng walang awa. Turan ni Aragon. Hindi ba natin ito nakamit ngayon? Tanong pa ni Jericho, subalit umiling bahagya si Aragon. Hindi, kamahalan. Sa tingin ko ay hindi pa sapat. Tugon ni Aragon. Nakikinig si Javier sa usapan habang nagluluto siya ng hapunan nila. Hindi pa sapat. Para hadlangan ng mga katulad ni Haring Odor at ng Reyna at ang ilan pang hindi mabilang na mga kaaway na nagnanasa sa ari-arian at kayamanan ng Terraveda. Dugtong ni Aragon. Medyo sumingkit ang isang kilay ni Javier. Pues, anong iminumungkahi mo? Seryosong tanong ni Haring Jericho. Sa palagay ko, marahil pilitin natin siyang tumanggap ng kasunduan ayon sa ating batas. Dapat niyang alisin ang kanyang mga tauhan sa ating lupain. Ibalik ang ating mga teritoryo. Dapat niyang isuko ang lahat ng ito. Suhestyon ni Aragon. Tumingin si Jericho sa lider na nananatiling nakaluhod sa lupa habang ito ay binabantayan ni Ramon kasama sina Nicolas. Pero mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pumayag sa mga ganitong termino. Ani Jericho. Kung ganon, wala kang pagpipilian, kundi napahinto sa pagsasalita si Aragon. Hindi ko kayang pumatay ng isang taong malamig ang dugo. Sagot ni Jericho. Pero Jericho, kailangan mong gawin ang bagay na to para igiit ang iyong otoridad sa lupaing to. Pangungulit ni Aragon. Tumalas ang titig ni Javier kay Aragon dahil hindi na niya nagugustuhan ang pinatutunguhan ng usapan. Pues, hindi lang yan ang solusyon. May iba pang paraan. Sambit ni Jericho na tila alanganin sa gustong mangyari ni Aragon. Sa paraang naiisip kasi ni Aragon ay balak nitong ipapatay kay Jericho ang leader upang magsilbing babala sa mga kaaway nila na magtatangkang pumasok sa kanilang mga teritoryo. Isang matapang na desisyon ngunit kalaki pang isang panganib na maidudulot nito sa lahat. Isang panganib na magdadala ng kabiguan patungo sa Terraveda. Walang ibang paraan. Ito lang ang solusyon na mas mainam. Pag-isipan mo tong mabuti. Hihintayin ko ang iyong pasya hanggang bukas. Sabay iniwan ni Aragon si Jericho upang pag-isipan ang kanyang kakilakilabot na payo. Sandaling natahimik si Jericho sa kinatatayuan habang nakangising lumalayo si Aragon. Napaupo ito sa panghihina dahil hindi niya kayang gawin ang pinapagawa ni Aragon. Hindi niya natuloy malaman kung ano ba ang dapat gawin. Magulo ang isip niya sa kung alin ang tama at mali. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Masyado tong mabigat sa kanya. Parang hindi niya maatim na pumatay ng taong walang kalaban-laban. Mula noon hanggang ngayon ay ito na ang prinsipyong pinanghahawakan at pinaglalaban niya. Subalit masisira lamang sa isang mabigat na desisyon na siguradong pagsisisihan niya sa huli. Iniwan ni Javier ang gawain at lumapit ito kay Haring Jericho na bakas ang magulong mukha at isip. Jericho, nag-aalalang sambit ni Javier. Wag mo na ngayon, Javier, sagot ni Jericho.
Walang magawa si Javier kundi tumahimik at titigan lang si Jericho. Nagulong-gulo ang isipan. Nababahala tuloy si Javier sa mga desisyong bibitawan ni Jericho mula sa mga panunulsul ng tiyuhin nitong si Aragon. Nagsisimula na nitong manipulahin ang pag-iisip ni Jericho, kaya kapag hindi niya ito pinigilan ay maaaring humantong ito sa kawalan ng katarungan sa bihag at sarili. Nagising si Javier kinaumagahan at dinalhan niya ng tubig si Jericho nang makita niya itong mag-isang nakaupo sa nakatumbang kahoy habang seryoso pa ring pinag-iisipan ang mungkahi ng kanyang tiyuhin. Tumabi si Javier at inabot ang isang basong tubig kay Jericho na nakatalungko sa putol na troso. "Ito, Jericho." Kinuha ni Jericho ang inumin. "Salamat." Tumangulang si Javier. "Mukhang nilalamig ka," pansin ni Javier. Lumuhod siya sa gilid ng naaapulang apoy sa harapan at nilagyan ito ng mga panggatong. "Hindi ka ba natulog?" tanong pa ni Javier. "Nag-iisip lang ako," sagot naman ni Jericho. "Tungkol ba yan sa sinabi ni Aragon?" Tumango si Jericho. Tinuloy ni Javier ang paglalagay ng panggatong at sinindihan ng mga kahoy. Nagsimulang bumaga ang isang kahoy kaya naupo na ulit si Javier sa tabi ni Haring Jericho. "Kung ganun, anong gagawin mo?" tanong pa ni Javier. Tumitig sa kanya ng seryoso si Jericho. "Ang aking ama ay isang dakilang hari, ngunit wala sa akin ang kanyang karunungan o ang kanyang pananalig. Maaari ko lamang sundin ang kanyang halimbawa at gawin kung ano ang ginawa niya." Mahabang turan ni Jericho. "Kung ganun, gagawa ka ng isang kasunduan para dito?" Seryosong tanong ni Javier. "Kailangan kong ipakita ang aking lakas. Ipakita na karapat-dapat ako sa pangalan ng aking ama. Kailangan nilang makita na hindi malulugmok sa ibaba ang kaharian. Hindi lang ang interes ng Terraveda ang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang mga lupaing nasasakupan at buong mamamayan ko." Paliwanag ni Jericho. "Pero hindi niya to pipirmahan. Alam mo yun, di ba?" Sambit ni Javier. "Si Haring Cesar ang nagdala nito sa kanyang sarili. Hindi na natin problema yon ngayon." Sagot naman ni Jericho. Alam din niya sa sarili na hindi basta-basta pipirma si Haring Cesar sa kasunduang inihahain niya dahil sa kanyang pananaw ay may karapatan din sila sa mga lupaing inaangkin ng Terraveda. Mula ng panahon pa ng lumang relihiyon ay hinati-hati na ng mga pinakapunong saserdote ang mga lupaing nasasakupan ng Terraveda at Mercia, kaya may karapatan din si Haring Cesar na angkinin ang maliliit na lupaing nakapalibot sa pangkalahatang teritoryo. Subalit dahil sa lakas at tibay ng paninindigan ni Haring Argo ay hindi ito napasa kamay ng mga taga-Mercia. Kaya nagtsatsaga na lamang sila sa kakarampot na lupaing pag-aari nila. "Jericho, lagi kang nagpapakita ng awa sa labanan. Hindi mo kailanman hinangad na ipahiya ang iyong kaaway sa ganitong paraan. Hindi ito ang ugali at prinsipyo mo. Hindi ito kung sino ka." Madamdaming wika ni Javier. Pero sa halip na ikatuwa ay nakaramdam ng inis si Haring Jericho. Hindi marapat sa isang hari na parangalan siya ng isang tagalingkod. "Wala kang ideya kung anong resulta ng mga desisyong to. Mga desisyon na humuhubog sa kinabukasan ng lupaing ito." Pahayag ni Jericho. "Pero Jericho," napatigil si Javier. "Pakiusap. Pagtuunan mo na lang ang trabaho mo. Huwag ka na makialam." Magaspang nasabi ni Jericho at tinalikuran si Javier na hindi nakareak. Ilang oras ang nakalipas, nagtipon ang mga kabalyero sa open field at iniharap ni Aragon kay Haring Cesar ang scroll ng kanilang magiging kasunduan. Pinagmasdan itong mabuti ni Haring Cesar. "Anong bagay na ito?" Hindi kinukuha ni Haring Cesar ang scroll, kaya iniabot ito ni Aragon kay Nicolas, na siyang nagbukas nito. "Inaasahan mong pipirmahan ko to para ipahiya ang sarili ko sa harap ninyo?"
Anas ni Haring Cesar kay Aragon. Nilusob mo ang aming lupaing pag-aari at inaangkin ang hindi sayo. Wika ni Aragon. At kung hindi ako pumirma, saad ni Haring Cesar na matalim na nakatingin kay Aragon. Kung ganon, magbabayad ka kasama ang iyong buhay. Galit na sagot ni Aragon. At sino ang gumawa ng mga katagang ito? Nanunuyang tanong ni Haring Cesar. Jericho Mondragon. Lumitaw sa likod ni Aragon si Haring Jericho at lumakad pasulong. Ang hari ng Terveda. Dagdag pa ni Jericho. Itinulak ni Haring Cesar ang braso ni Nicolas sa isang tabi at humakbang palapit kay Jericho nang malamang ang hari pala ng Terveda ang kaharap niya at nakabihag sa kanya. Napakahusay nito, sambit ni Haring Cesar. Hinawakan siya ni Ramon subalit itinulak niya ang kabalyero at tuluyang lumapit kay Jericho. Kumpiyansang tinitigan ng bagitong hari. Pues, bilisan mo. Paghahamon ni Haring Cesar sabay lumuhod sa harap ni Haring Jericho. Isipin mong mabuti ang ginawa mo, Cesar. Ang kasunduang ito ay maaaring maglagay ng tigil gyera sa pagitan natin. Magkakaroon na ng kapayapaan katulad ng nangyari sa pagitan ng ninuno mo at ninuno ko. Wika ni Jericho. Walang kinalaman dito ang aking ama at lalong hindi ikaw si Argo. May lakas ka ba talaga ng loob na patayin ako? Panunuyapan ni Haring Cesar na tila ba sinusubukan kung hanggang saan ang pasensya ng bagitong hari. Wala kang pagpipilian. Sa halip na patulan ay kinalmahan lang muna ni Jericho ang sarili. Wala akong pinipili, bata. Ako ang pumipiling mamatay at desisyon ko yun. Ngayon, magpatuloy ka para matapos na to. Niyuko ni Haring Cesar ang ulo kay Jericho para bigyan siya ng malinaw na pakay sa kanyang leeg. Napatingin naman kay Jericho ang kanyang mga kabalyero na nakapalibot sa kanila at hinintay ang kanyang ikikilos habang nakayuko lang sa harap niya si Haring Cesar na tila nanunuya pa. Huminga ng malalim si Haring Jericho bago magbitaw ng isang mabigat na desisyon. Kung yan ang iyong kahilingan, pagbibigyan kita. Hinugot ni Jericho ang kanyang matalas na espada habang umiiling si Javier sa kanya. Subalit desidido na si Jericho sa gagawin kahit na ito ay labag na labag sa kanyang kalooban. Sa mabilis na pangyayari ay humiwalay kaagad ang ulo ni Haring Cesar sa kanyang katawan sa isang hampas ng talim ni Jericho. Napapikit si Javier sa nasaksihan at lihim naman na napangiti si Aragon sa tabi. Makalipas ang ilang oras ay pinagmamasdan ni Mang Rigor mula sa bintana sina Haring Jericho, Javier at ang mga kabalyero na huminto sa main square. Umuwi na kaagad sila matapos na bigong makuha ang hininging kasunduan mula kay Haring Cesar. Sinalubong sila ng buong konseho sa ibabang hagdan habang bumababa sa kanilang mga kabayo sina Aragon at Jericho. Pumasok sa palasyo ang magtsuhin habang naiwan naman sa labas si Javier upang buhatin ang mga bagahe nila Haring Jericho. Sa isang koridor ay naglalakad sina Jericho at Aragon. Ang iyong pinakitang pasya ay nakakuha ng respeto sa kapwa konseho at sa mga tao. Siguradong ipagmamalaki ka ng iyong ama. Nakangiting wika ni Aragon. Salamat, tiyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ang iyong suporta at payo. Pumasok sila ni Jericho sa kanyang silid kung saan naghihintay na sa loob si Michelle. Nagyakap silang dalawa at napangisi saglit si Aragon. Mukhang isang kalokohan na naman ang naglilikot sa isipan nito. Pumasok si Javier dala ang travel pack ni Jericho at sinadyang banggain sa sala si Aragon. Sumama ang timpla ni Aragon kaya lumabas na agad ito ng kwarto.
Kanina mo pa ba ako hinihintay dito? Nakangiting tanong ni Jericho sa kasintahan. Siyempre oo. Sige, lalabas na ako. Naayos ko na kasi ang lahat sa kwarto mo. Medyo kinikilig na nagpaalam si Michelle. Tumangulang si Jericho. Nilalagay pa isa-isa ni Javier ang mga damit ni Jericho sa isang aparador habang naguhugas naman ng mukha si Jericho mula sa planggana na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hindi ba naging madali ang pagpatay ng isang taong ganun? Sambit bigla ni Javier. Napatigil naman si Jericho at napalingon sa kanya. Wala akong pagpipilian. Ang pagpapakita ng lakas ay kinakailangan. Paliwanag ni Jericho. Pinunasan nito ang sarili gamit ang basahan. Hindi mo ba naisip na ang pakikiramay ay maaari ding magpakita ng lakas? Saad naman ni Javier. Napahinto ulit sa ginagawa si Jericho ngunit hindi ito lumingon kay Javier. Hindi para sa mga katulad ni Haring Cesar. Hindi kailanman. At isa lang itong halimbawa na kailangang isagawa para sa ikabubuti ng kaharian. Pahayag ni Haring Jericho. Pwes, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Anas ni Javier at malungkot na yumuko. Malinis ang aking konsensya, Javier, na higit pa sa masasabi ko para sa aking aksyon. Kaya gawin mo na lang ang trabaho mo, ha? Medyo nainis si Jericho sa panghihimasok ni Javier sa usapin, pang-intelektual at politika. Kahit pa wala naman siyang nalalaman ni Katiting ukol dito. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, kung may bumabagabag sa'yo, maaari mo akong kausapin. Hindi mo dapat itulak ang iyong kaibigan. Naintindihan mo ba? Tulad ngayon, mas kailangan mo sila sa tabi mo para payuhan ka. Wika ni Javier. Nagkakamali ka, Javier. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Hindi ko kayang bayaran ang luho na yan. Responsibilidad ko na ngayon ang kaharian ng mag-isa. At dapat matuto kang tanggapin yon. Diretsong sagot ni Jericho. Napatango na lang si Javier. Sinusubukang itago ang kanyang pagkabigo at lungkot. Sa kabilang dako, dinadala ng mga tauhan ni Haring Cesar ang kanyang katawan sa kanyang kastilyo. Inakyat nila ito sa ikatlong palapag ng kastilyo habang nakaupo sa isang trono ang kanyang asawang si Reyna Atasha. Napatayo ito nang makitang nakabalot na ng tela ang asawa sa kanyang pagbalik. Lumapit siya sa isang pedestal kung saan nilapag ng mga tauhan si Haring Cesar. Dahan-dahang hinawi ni Reyna Atasha ang kumot at nagulat siya nang bumungad ang pugot na katawan ng hari. Nabalisa siya sa kanyang nasaksihan at kaagad na napangitngit sa galit. Hindi ito sugat ng labanan! Ito'y gawain ng mga duwag! Ibinalik ni Reyna Atasha ang tela sa katawan ng asawa at nanlisik bigla ang mga mata niya habang nakaharap sa mga tauhan. Pagbabayaran ito ni Jericho! Sisingilin ko ang buong Terraveda! Naghihimutok na sigaw ni Reyna Atasha habang tila nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Dahil sa maling desisyon ni Jericho, isang malaking digmaan ang magaganap sa pagitan ng dalawang kaharian. Nakaupo ng mag-isa si Jericho sa mesa habang tinitignan ang mga dokumentong iniwan ng korte nang may kumatok sa labas ng pinto niya. Pasok, ani Jericho. Pumasok naman si Aragon. Ikinalulungkot ko pong abalahin kayo ngayon, kamahalan. Nakatayo ito sa dulo ng lamesa. May mahalaga ka bang sasabihin, tiyo? Nilingon saglit ni Haring Jericho ang tiyuhin bago itinoon ang kanyang sarili sa mga dokumento. Naglakas loob akong umasa na ang aking payo ay nakatulong sa mga nakaraang buwan para sa iyong panunungkulan. Naglakad si Aragon at tumayo siya sa likod ng isang upuan sa tabi ng upuan ni Haring Jericho. Siyempre meron. At alam mo yon, malaking bagay sa kaharian at sa akin ang mga magagandang payo mo. Wika ni Jericho. Lihim naman na napangiti si Aragon sa narinig nito. Bueno, may nais sana akong talakayin sa inyo.
Ngunit ito ay isang maselang bagay. Nahihiya kunwari si Aragon habang nakatitig kay Haring Jericho na isinantabi ang gawain para lang makinig sa kasinungalingan niya. Sige, sabihin mo, ano to? Pahintulot ni Jericho. Ito ay may kinalaman kay Michelle. Saad ni Aragon. Natigilan sandali si Haring Jericho. Anong tungkol sa kanya? Tanong ni Jericho. Isa siyang magandang babae, kamahalan. At nagtataglay ng maraming magagandang katangian. Wala akong duda doon. Ngunit siya ay isang alipin lamang. Wika ni Aragon kay Haring Jericho na hindi kaagad nakareact sa mga magagaspang na salita ng tiyuhin. Hindi kaso sa akin yon, sagot lang ni Jericho. Ni sa akin din naman. Pero tiniti ako sa inyo, hindi ito magugustuhan ng konseho na nag-aalala sa inyong posisyon. Lalo na mga tao, ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila to? Tuluyang hindi naging komportable si Jericho sa mga binibitawang salita ni Aragon. Bueno, bilang hari, nagagawa ko pa rin ang nakikita kong angkop sa kaharian. Ani Jericho. Hindi, kamahalan. Hindi mo kaya. Dapat mong gawin ang inaasahan sa'yo. Dapat mong ipakita ang iyong sarili sa angkop na paraan. Ang mga tao, ang iyong mga nasasakupan, ay hindi nais na makita ang kanilang hari na may kalaguyong babae na isang anak ng panday. Panggagatong ni Aragon. Nagsisimula na ulit itong manipulahin ang isip ng bagitong hari. Pero hindi ito tungkol sa estado. Ito ay usapin ng puso. Sagot naman ni Haring Jericho. Hindi mo maaaring pamunuan ng kaharian gamit ang iyong puso, Jericho. Naiintindihan niyo ng iyong ama. Saad ni Aragon. Lalong hindi naging komportable si Jericho. Kinuha ni Aragon ang upuan sa tabi ni Jericho at umupo. Hindi mo gustong patayin si Haring Cesar. Alam ko yon. Pero naging matatag ka. Hindi mo hinayaan ang emosyong yon na tumakip na parang ulap sa iyong panghuhusga. Namumuno ka sa iyong paraan tulad ng isang malakas na hari. Pang-uuto ni Aragon. Oo, alam ko. Maiksing tugon ni Jericho. At ngayon, kailangan mong ipakita muli ang lakas na yon. Isantabi mo ang personal na damdamin para sa ikabubuti ng iyong kaharian. Sambit ni Aragon. Isantabi ang nararamdaman ko para kay Michelle? Yun bang gusto mong sabihin? Malumanay na tumango si Aragon. Natatakot ako, kamahalan, sa maaaring kahinatnan nito. Ani Aragon. Isinasaalang-alang naman ni Haring Jericho ang mga payo ng tiyuhin nang hindi nasisiyahan. Para sa kanya, isang magandang halimbawa si Michelle sa kanyang buhay. Siya ang nagbibigay ng pag-asa at lakas sa kanya kapag may mabibigat na problema siyang kinakaharap. Gayunpaman, napapaisip siya sa payo ni Aragon. Alam nito na mahirap para sa kanyang iwan ang dalaga, pero mas lalong mahirap ang pamunuan ng isang kaharian na mawawalan ng tiwala sa kanya. Napayuko si Jericho sa pag-iisip. Isang mabigat na desisyon ang kinakailangan niya ulit gawin. Napangisi naman ang lihim si Aragon habang nakatingin kay Jericho na unti-unting napapasailalim ng kanyang baluktot na payo. Isang mensahero ng Mercia ang dumating sa Terraveda kinaumagahan upang ipabatid kay Haring Jericho ang isang mensahe mula kay Reyna Atasha tungkol sa magaganap na digmaan. Ipinatigil agad ng mga gwardya ang mensahero ni Atasha sa unang tarangkahan nang makilala nila ang suot na garment nito. Isa kang taga Mercia. Anong kailangan mo sa lupain ng Terraveda? Tanong agad ng isang gwardya. Bumaba ang mensahero sa kanyang kabayo at ibinigay ang isang scroll sa gwardya. Binuklat ito ng gwardya pero nagulat ito sa laman ng scroll.